Janice B. I hope all is good. Oh gosh, namiss ko sabihin yun. But anyway, welcome to our channel. This is Janice B and I'm so happy to see you all. This is just a super bare face, no makeup at all. It's just the sunscreen and moisturizer and no lipstick at all because I really wanted to share with you the very raw face of Janice B na ganito na yung shape ng face ko. No filter. I'm using a camera, G7X. Hindi ako gumamit ng cellphone kasi sa cellphone meron pang filter. Ganyan. But anyway, this is me. This is the reality why I don't want to see myself in the camera because lumaki talaga ako. Lumobo talaga ako. As in, sobrang laki ko talaga na I'm not confident enough to see myself in the mirror or vlogging or sharing with you our travel, ganyan. Pero hindi naman ako nag-travel for leisure, ganyan. I travel for work and that's the reason why you can see it's a different background because we are currently in Marrakesh and I'm sharing my mini clips, my mini videos because I wanted to slowly approach YouTube again and I wanted to take this first step to share with you kasi sobrang happy ko after my exercise this morning. Parang sabi ko, it's time for me to share my journey kasi sobrang laki ko nga and of course, hindi ko lang naman to ginawa kasi gusto ko or meron talaga kaming face ng mag-asawa na sabi niya sa sarili niya siguro na gusto ko na magpapayat. So ginaya ko lang din siya. So ganun lang naman yun. Kailangan suportahan kayo kasi kung hindi naman sinimula ng asawa ko, hindi rin ako magkakaroon ng ganitong hugis-bigas ulit na mukha kasi siya talaga yung nag-encourage sa akin. Parang sabi ko, pag pumayat siya, kasi hindi ako payat, parang unfair. Parang gano'n, kasi sobrang payat. But it's not my story to tell. We're gonna share it with you, with my husband, during the, this step at a time journey namin of losing weight. And sana ma-encourage namin kayo to do a healthy living. Hindi naman siya na nagsastop kami kumain. It's just that we control our food intake. Yun yung gusto kong sabihin na hindi na ako yung basta kumain ako ng ang daming chichirya, ang daming maasin, ang daming kanin, ang daming ulam. We eat everything like before, but with, limitations. Hindi yung sobra-sobra, yung parang 3 chichirya kaya kong ubusin sa isang kainan lang. Yung ganun, hindi ko na-realize na doon ako lumalaki. Kahit na umiinom kami ng kape, which is my Habibi before, and different coffees na ginagamit namin but hindi siya ganon ka lumiit yung timbang ko. But anyway, you can see from my shoulder, from my face, and nagiging confident ako magsalita na lumiit talaga ako. Yung parang ganon. Kasi dumating ako sa point, it was I think November, kasi nga every month nandito ako sa Morocco. Tandang-tanda ako talaga, nandun kami sa hallway, sabi ng kasama namin sa bahay, ate, parang lumaki ka, sabi niya. Sabi ko, hindi lumiit ako. Parang gusto ko i-justify, hindi, lumiit ako. Pero sa tingin talaga, hindi talaga ako lumiit. And then, I've started in May, hindi yung, talaga yun yung araw na nag-start ako. Nag-start pa ako nung June 27. Nung dumating ako dito ng June 27, dun pa lang ako nag-start ng Caldef. Pero yung asawa ko, since me, nag-start na siya. So, he is 1 month ahead of me. Pero siya sobra talagang bagsak ng katawan niya. Pero sa akin kasi, sobrang bagal. Kasi on my first month, hindi ako nag-exercise. As in, my first month, I've lost 5 kg nang walang exercise. And then, dumating ulit kami dito ng July, hindi pa din ako nag-exercise. So, that was 1 month and 1 week na hindi ako nag-exercise. And then, kasi nga may routine yung anak ko, na iniwan sa akin ng asawa ko kasi kailangan niyang bumalik ng London. So, ang routine namin dito is, we will have breakfast, gym, pahinga, lunch, pahinga, sports, swimming, and then dinner. So, kailangan kong sabayan yung face ni Gab. So, maiiwan sa akin yung face na kailangan namin mag-gym. So, ang kaya ko lang nung una was 15 minutes. Hindi ko talaga kaya yung 30 minutes. Pero, parang nangihinayang ako dun sa time
na nag-exercise yung anak ko, tas hindi ako nag-exercise. So, ginaya ko siya na kailangan magstay ako sa gym ng 30 minutes, 20, 30, hanggang ngayon, tuloy-tuloy siya na nagti-30 minutes ako sa gym, and makikita mo talaga yung hindi siya ganun kalaking calories na nakukuha na nililess ko. I can only up to max 300 calories na less every day, pero ang kaya ko lang talaga is up to 200 calories kasi sasabihin ko sa sarili ko, nag-walking naman kami every afternoon, so nag-walk kami dito sa villa, so nakaka 7,000 steps kami every day. Pero I really want to see the difference between just the walking and yung compared to the proper exercise na ginagawa sa gym. So, nag-stop din ako uminom ng protein for 1 month. Not 1 month. Parang bumalik ako sa London, and then nag-stop ako for 2 to 3 weeks na hindi ako nag-protein shake. Ngayon lang ulit ako nag-protein shake. It was my second day ulit. So, gusto ko kasi makita yung difference. Kasi nung nagpo-protein shake ako, in the morning, yung breakfast ko, kasi full meal siya, 5 kg binagsak ko in 1 month. And then, nag-stop ako ng 2 to 3 weeks. Pagbalik namin dito, wala akong protein shake. Nag-lose lang ako ng 1.6 kg for 2 weeks na. So, yun yung parang hindi ko alam kung alin yung gumagana doon kasi nga medyo madami din kaming kinakain recently. And then, hindi rin ako super active kasi I have to really go around in the villa. Morning pa lang, talagang super active na ako compared sa London, na wala akong walking, wala akong gym, wala akong exercise. So, the difference is, magkaiba yung lifestyle ko dito sa Marrakesh at sa London. So, sa London talagang, nakaupo ka lang, hatid, sundo, upo. Yung ganun. So, I will try my very best na, you know, kahit maglakad lang ako ng 30 minutes, kasi nakakatulong siya sa akin na hindi lang ako yung sa pagkain nagliless, but also my body will be active. And nagkakaroon ako ng motivation to do more nung nakikita ko nang nagpapawis na ako talaga kasi hindi ako pawisin. Pero dahil sa sobrang init dito, 50 degrees dito sa Marrakesh, sobrang pawis mo talaga. Lumabas ka lang dito sa room na to, papawisan ka na. But with me having this routine in the morning, nakaka-encourage siya to do more and more and to be consistent. Yung key is consistency. Number 2, commitment. Number 3 is discipline. Yung tatlo na yon, CCD. Pwede ding CDC. Basta yung tatlo na yon, yung naging in-instill ko sa isip ko. I have to be committed to what I'm doing to lose weight, to be consistent of what I'm doing, and to, you know, to be disciplined and i-sacrifice. Hindi naman nagsasacrifice kasi nakakain ko naman lahat ng gusto kong kainin eh. Kung gusto mo kumain ng chocolate, kumain ka, but very minimal. Siguro sa the whole journey ko, once pa lang ako nakatikim ng Maltesers. Pero nagno-Nutella ako sa morning ko sa pancake na ginagawa namin dito. So, ibig sabihin, hindi ako talaga super nagbawas ng mga kinakain ko before. It's just the quantity of food that I'm taking. Ganon, siguro. Kung gusto mo, kung mag-crave, kasi syempre kapag malapit na yung period mo, mag-crave ka ng sweets, ng sour, or anything like that. Pero with moderation and discipline, hanggang ganito lang yung kaya kong, or pwede kong kainin. Yung ganon. So, sana I will be able to share with you this journey with the intention of motivating you guys to do as well. Kasi lalo na tayo I'm in the mid-40s and I need to catch up with my son's, you know, sports. And kung sobrang laki ko, hihingalin ako, hindi ako magiging healthy. Hindi ako makaka, you know, go into extra mile with him. Kasi super active ng anak ko eh. And I need to make sure that, you know, I'm healthy in the long run. And hindi yung naka-angkla ako sa pwede naman ako mag-inject, pwede naman ako mag-coffee, mag-ganito. But in the end,
hindi siya naging applicable sa health ko. But obviously, the coffee helps, but it's for me, binabantayan ko pagiging yung acidity. Yun yung naging ano sa akin, yung impact sa akin. But nevertheless, wala akong super exact na, 10 jumping rope, 10 like this, 10 like this. I just keep on walking sa machine, walking for 30 minutes. Yun lang yung ginagawa ko. And nothing extra, nothing like I have to be in a special routine. Siguro kapag nag-75 na ako, 75 kg I mean, siguro yun, i-share ko din sa inyo kapag dumating na tayo sa point na to. Pero sa puntong to, nasa 6 kg weight loss na tayo. So, that's really great kasi with my face, with my shoulder, with my arms, as in sobrang lambot na niya, kahit ganyan. So, kailangan ko na mag-workout on that. And of course, yung dresses, so, sa sizes. And kasi dati talagang lumulobo yung dito kapag nagsusuot ka ng bra or yung mga padded sandals, ganyan, lumalabas talaga yung fats mo dito. So, this time, talaga, Ate Marisa, shout out, kasha na sa akin yung large na mga padded shirt. So, super thank you. It started with Habibis. Nag-stop si Habibis kasi wala pa kaming Habibis ngayon. So, shout out again, Ate Marisa. Sana mag-restock ka na ng Habibis. And then, have my Caldef. And obviously, with the discipline na meron tayo, it will work. So, the next videos, I will share with you my husband's journey and kung ano talaga yung dapat yung gawin. Wala kasi talaga, hindi ko talaga masishare sa inyo, saan ako nagsimula, ano ginagamit ko. All I have is the app na kung saan ko nilalag yung mga kinakain ko. And that's all I know. Gaya-gaya lang talaga ako sa asawa ko. So, he will share with you his journey, his tips, how to do this, and I hope na makita ko rin kayo na nag-lose weight. So, this is me with a bare face. Thank you again for watching. This is Janice B saying, be brave, be you, and just be true. Thank you for watching. Bye!